Bulkan sa Russia sumabog ilang oras matapos sa malakas na lindol kahapon. At sa India, nagipagsanib puwersa na sa NASA para maglunsad ng Earth Monitoring Satellite. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. 10 ang patay matapos mawala ang isang bus sa gitna ng pananalasa ng malakas na ulan sa China. Ayon sa ulat, tinangay ng malakas na baha ang nasabing pampasaherong bus. Na-recover ang 10 bangkay malapit sa Shenzhen County, Datong City. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ang 4 na pasaherong nawawala. Sa huling datos ng Chinese government, pumalo na sa higit 4 na po ang nasawi at libo-libong residente naman ang inilikas dahil sa epekto ng masungit na panahon sa northeastern China. Sa pulsa kamera ang pagsabog ng bulkan sa Russia, ilang oras matapos ang 8.8 magnitude na lindol na yumanig sa Pacific nitong Miyerkules. Ayon sa Russian Academy of Sciences United Geophysical Service, namataan ang aktwal na pagdaloy ng nagbabagang lava nito sa kanlurang bahagi ng bulkan. Kaugnay nito, wala pang iniuulat na pinsala. Samantala, trending online ang CCTV footage sa isang operating room sa Russia. Sa kabila kasi ng malakas na lindol, hindi iniwan ng mga doktor at iba pang medical staff ang kanilang ginagawang operasyon. Sa video, makikitang nanatiling kalmado ang mga doktor habang inalalayan nila ang pasyenteng inooperahan. Ayon sa ospital, nasa maayos na manalagay ngayon ang pasyente. Sa India, naging matagumpay naman ang paglulunsad ng pinagsamang satellite project ng NASA sa ISRO na tinawag na NISAR, isang high-tech radar imaging satellite na layong subaybayan ang mga pagbabago sa kalupaan at klima ng mundo, gaya ng pagguho ng lupa, glacier at galaw ng fault lines. Ito rin ang kauna-unahang satellite sa mundo na gumagamit ng dual radar frequencies at magbibigay ng libre at accessible na data sa mga bansa para sa disaster preparedness at environmental monitoring. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.